Luka Doncic at Shai Gilgeous-Alexander. Dalawa sa pinakamagagaling na scorer sa buong mundo. Ngayong araw ay magtatapat sila para malaman na kung sino ba ang mas magaling sa kanilang dalawa. Gagana kaya ang Luka Magic o patuloy ang pag-angat nitong ni SGA? Sa videong ito, yan ang ating aalamin. Luka versus Shai, the rubber match. Katulad nga ng sabi ko sa intro ko, dalawa sila sa mga pinakamagagaling na scorers sa buong mundo. At kaya ito rubber match dahil sa kanilang career. Kapag sila ay naglalaban, ang standing nila ay 4 wins at 4 losses. Kakaibang mga averages ang kanilang pinapakita sa kanilang 8 games na pagtutuos. Si Luka ay nag-average ng 34.5 points per game, 13.5 rebounds per game at 9 assists per game kontra SGA. Pero itong si SGA ay hindi naman magpapahuli dahil siya nga ay nag-average ng 40 points, 6 rebounds at 4 assists per game sa 8 games na nilaro nila. Kaya ang mananalo dito ang magbe-break ng tie between them at ang tingin ko magiging key kung sinong unang makakakuha ng kanilang scoring group, yun ang lalamang. Pero tandaan natin na ang basketball ay hindi lamang one-man show. Kailangan mo ng mga kakampi na maganda ang laro at magi-step up. Inside versus outside. Ang labang ito ay dapat hindi lang nakasentro kay Luka Doncic at kay SGA. Dapat din nating bigyan ng pansin ang kanilang mga play styles. Slovenia takes advantage sa loob. They are scoring 65% sa field goals at shooting 75% naman sa free throw area. At kaya naman ganyan dahil sa mga drives ni Luka Doncic at sa mga defense na naa-attract niya. As for Canada, isa sila sa mga lethal 3-point shooting teams ngayon sa FIBA World Cup. At sa tingin ko kaparehas din niya nung Luka effect sa Slovenia. Yun nga lang, instead na 2-pointers ang pinupukol nitong Canada, 3-pointers ang kanilang go-to. Sa tingin ko, ang isa ding magdidikta kung sino ang mananalo sa larong ito ay kung sinong team ba ang kayang i-utilize yung offensive power nung kabilang team. Magawa kaya ng Canada na maging aggressive sa loob at makadraw ng maraming fouls? O makasabay kaya ang Slovenia sa hot shooting ng Canada? Yan ang mga aabangan natin sa laro bukas. X factors. Simulan natin sa Slovenia dahil maraming hindi pamilyar sa team na to. Ang nakikita kong mga X factors ay itong si Mike Tobey at si Clemens Prepelic. Kailangan maging aggressive itong si Tobey sa ilalim at mailagay nga sa foul trouble itong mga bigs ng Canada tulad ni Dwight Powell at ni Kelly Olynyk. Magiging key ang kanyang domination sa ilalim dahil kapag maganda ang laro niya, mas mabibigyan ng space to operate itong si Luka Doncic. Si Luka ay mape-pressure sa buong laro at yan ang trabaho ni Prepelic, ang mag-relieve ng pressure kay Luka Doncic. At kung magawa man nila ang kani-kanilang mga trabaho at sabihin nating dikit ang laban bukas, hayaan na lang nilang si Lukang tapusin ang boxing, ika nga nila. Para naman sa Team Canada, ang nakikita kong X-factor sa kanila ay itong si Dillon Brooks at si RJ Barrett. Tulad nga ng sabi ko, mape-pressure itong si Luka Doncic at yan ang trabaho nitong ni Dillon Brooks. Imposibleng mapigilan niya itong si Luka, pero kung maibababa niya lang ang scoring average at assist average nitong si Luka, malaking tulong na to sa Team Canada. At para kay RJ Barrett, katulad ni Luka Doncic, mababantayan din tong si SGA. At dapat siya ang mag-relieve ng pressure at mag-take over kung kinakailangan. Prediction time! Parehong merong superstar, pero magkaiba ang playstyle. Kaya nakikita kong napaka-exciting nitong larong ito. Maliban nga sa mga sinabi kong key factors, ang tingin kong magiging kicker dito ay kung sino ang merong mas firepower at kung sino yung team na kayang tulungan yung kanilang star player. At ang team na yon ay ang Team Canada. Tingin ko ito na ang tamang oras para sa Canada na mag-ingay sa international scene. At isa din sa naisip ko, sa Slovenia ba sino ang kayang bumantay kay SGA? Kasi sa Canada, ang kayang bumantay kay Luka si Dillon Brooks, si Lu Dort,
si RJ Barrett at kaya rin siyang bantayan nito ni Kelly Olynyk. Bench pa lang finish na ika nga nila. Kaya bukas Canada to for the win. Para sa inyo, tig ilang puntos kaya ang i-score ni Luka Doncic at SGA sa kanilang laro? Tingin nyo ba mapipiko nitong ni Dillon Brooks si Luka Doncic? At sino sa tingin nyo ang mananalo sa larong ito? Comment your thoughts down below at maraming salamat sa suporta. Hanggang sa susunod kong video. Peace!